Di ba? At meron pa tayong nalaman mga ka-eksena na merong nagpapalabas na marami daw bumawi. Pero nung tinignan yung mga pangalan na pinapakalat, hindi naman kongresista. Hindi naman nakalistang kongresista. Embento lang. Oh, from 53 to 55, aba ayos yan. Sinasabi ko sa inyo mga ka-eksena. Ngayon, para do sa mga hindi nakapanood o yung mga na-late, kagaya ko, kasi hindi ko pa talaga pinanood. Dito ko lang muna panoorin. So, yung part lang ang kukunin natin doon sa speech o opening remarks o statement o report ni Kong Luistro at doon sa botohan. Doon lang tayo, di na tayo sasali pa doon sa mga Madam Chair, ganun. Yung tita ko, kapatid ko, pasa mo nang ipasa yung mga live natin o kaya reels ko o kaya pasa mo ko. Kung bahala dyan, tutuktukan ko pa yan eh. So, eto na nga mga ka-eksena. Nako, sigurado ko, iyak tawa na naman si Sarah nito. Malamang mga away na naman yun. Diyos ko, nakakaloka. Yan. Binago ko yung setup mga ka-eksena para pagka gumawa tayo ng reels video, nandito na. Okay? Kasi ang hirap sa cellphone, patayo. Ayokong patayo. Gusto ko nakikita din yung mga pinapakita natin dito. Kong, pasok! Tira! Good morning. Good morning po. Kanina yan. Good morning. Yes po. Malayo pa. Pero malayo na. That is where we stand today. Yan po ang sitwasyon natin ngayon. We recognize that this has been a difficult and demanding process. But we also recognize how much we have already uncovered. Marami na tayong naabot sa mga nakaraang linggo. Today, we share a quiet sense of accomplishment as we recognize and honor the distance we have traveled since we first began. Saksi tayong lahat. Marami tayong pinagdaanan. Our very first hearing was on March 2, where we established sufficiency in form. Sumunod ang March 4 for sufficiency in substance. At sa puntong yon, we ask the Vice President to file her answer. And she did. At ang nakapirma, 16 na abogado, 16 lawyers. Pero ang answer na isinumite, halos 10 pages lamang. At nakatutok lang sa mga technicalities, sa mga paligoy-ligoy, bagay na ikinagulat ng marami dahil sa totoo lang, hindi naman yon ang hinahanap natin. It was an answer that really just avoided the questions. Kaya naman, noong March 18, we determined that the complaints allege sufficient grounds for impeachment. Sumunod ang hearing sa March 25, kung saan we settled the preliminary matters, most especially ang pag-issue ng mga subpoena. Then came the marathon hearings of April 14, April 22, and April 29. Doon tayo nakinig sa mga resource person natin. We heard the evidence. We examined the evidence. At sa mga araw na iyan, doon natin naramdaman ang bigat ng ating ginagawa. May mga sandaling luminaw ang mga sagot at may mga sandaling mas dumami ang mga tanong. We certainly had our ups and downs. We had our inflows and outflows of testimonies and documents. But through it all,
one thing remains certain. We never went sideways. Hindi tayo naligaw. Nanatili tayong may direksyon. We move, sometimes slow, sometimes painfully, but always forward, towards the truth. Sinunod natin ang konstitusyon. Hindi tayo nagmadali, hindi tayo nag-shortcut. We honored the process. Bawat hakbang, bawat salita, bawat ebidensya, hinarap natin ng buong pag-iingat at pananagutan. Sa paglalakbay na ito, napagod tayo. Sinubok ang ating pasensya, lalo na sa harap ng mga batikos mula sa labas. We saw the press conferences of the Vice President's camp. We saw the petitions filed in the Supreme Court and the complaint filed in the office of the city prosecutor. Opo, maraming hakbang ang ginawa upang pigilan ang prosesong ito. Pero sa kabila ng lahat, hindi tayo natinag. For in the end, it is not the absence of struggle that defined us, but the refusal to lose our way, the discipline to stay the course, and the clarity to never lose sight of where we are going. At noong mga nakaraang pagdinig, we have seen the evidence. Ito ang mga nakita at narinig natin. Una, ang testimonya ni Ramil Madriaga na base sa ebidensya, mas kilala sa pangalang Sir Ram. Pangalawa, ang mga misteryosong envelopes at ang mga questionableng resibo. Pangatlo, ang paliwanag ng NBI tungkol sa magkakaibang pangalan, ngunit iisa ang pirma. Pang-apat, ang sertipikasyon ng PSA na walang record ang mga pangalang katulad ng Mary Grace Piatos. Pang-lima, ang COA findings na nag-uutos ng refund na 73 million at 375 million. Pang-anim, ang ulat ng AMLC patungkol sa 6.7 billion na mga transaksyon. Napakalaking halaga na dumaloy sa mga account ng Vice Presidente at ng kanyang asawa. Pang-pito, ang mga natuklasan ni former Senator Antonio Trillanes IV na ang malaking bahagi ng kayamanang ito ay may kaugnayan sa illegal drugs. At ang mas nakakagulat, ang pahayag na ito ay tumutugma sa record ng AMLC. Pang-walo, ang mga dokumento mula sa SEC na nagpapatunay na walang kinikita ang mga kumpanya ng Vice Presidente kahit na natili siyang aktibo sa isa sa mga kumpanyang ito, nang ibig sabihin ay pinagsabay niya ang pagiging Vice Presidente at pagpapatakbo ng negosyo. At nitong huling pagdinig lamang, noong April 29, dalawang bagay naman ang napag-usapan natin. Una, ang selyadong kahon mula sa BIR na sa kabila ng matinding debate, hindi muna natin binuksan. Kahit nasa kapangyarihan naman natin na buksan ito. Sabi nga ni Deputy Speaker Janet Guerin, ang puso natin ay gustong buksan ito, pero ang isip natin nagsasabing huwag muna.
At dagdag pa rito, nagpahayag si Congressman Benny Abante, hindi porket kaya nating gawin ang isang bagay, ay dapat na nating gawin. At ang pangalawa, ang mga ebidensya ng pagmumura at ang pag-contract ng assassin. Grabe po itong mga ebidensyang ito, lalo na yung video ng Vice Presidente. Kong Laila de Lima described it perfectly when she said, noong gabing iyon, nakita natin ang totoong Sara Duterte. Nanlilisik ang mata, halos bumula ang bibig, at lumabas ang dugo sa tenga dahil tila ba sasabog na ang kanyang ulo sa galit. At that point, Congresswoman Janice Digamo once again shared her own painful experience. As a victim of political violence herself, pinaalala niya sa atin na ang banta ng pagpatay ay hindi biro. Ito ay seryosong panganib sa buhay ng tao. Yan po ang lahat ng natalakay natin at pinag-aralan natin lahat ito. Sinuri ang bawat anggulo, katulad ng paalala ni Congressman Brian Poe noong nakaraang pagdinig. Seryoso ang tungkulin nating ito at dapat tratuhin ito na may kaukulang respeto. At sa gitna ng lahat ng ebidensyang ito, sa kabila ng lahat ng diskusyon natin, may isang bagay na hindi nagbago. Ang upuan, ang bakanteng upuan. Sa bawat ebidensya, walang direktang sagot. Sa bawat tanong, walang paliwanag. Naghintay tayo ng salaysay mula sa Vice Presidente sa ilalim ng panunumpa. Pero ang tanging humarap sa atin ay ang tahimik, ang isang bakanteng upuan. Ngunit mapagtatanto natin na meron na pala tayong hawak na ebidensya mula mismo sa kanya. Hindi na natin kailangang tumingin pa sa malayo. We already have a sworn statement. Isang sinumpaang salaysay. Ang tagal na palang nandito. Ang kanyang salin. Isang dokumento, siya mismo ang pumirma. Siya ang nanumpa. At siya ang nagsumite. At malinaw ang nakasaad doon. Walang cash o cash deposit. Ngayon, itabi natin ang salin na iyon sa lahat ng ebidensyang ating naipon. Doon lumabas ang tanong na hindi na natin matatakasan. Kapag ang sinumpaang dokumento ay nagsabing zero cash, pero ang official report ay nagpapakita ng bilyon-bilyong transaksyon, saan tayo maniniwala? Kaya naman, noong April 29, the Committee on Justice decided that we have seen enough. No need to extend. No need to give one more chance to someone who refuses to attend. Sabi nga ni Congressman Percy Sendanya, hindi na kailangan ng makeup class ang laging nagkakating class. By a unanimous vote, this committee found probable cause to impeach Vice President Sara Z. Duterte for culpable violation of the Constitution, bribery, graft and corruption, other high crimes, and betrayal of public trust. That brings us to today.
Ngayon, May 4, kukumpirmahin natin kung anuman ang mga nangyari noong nakaraan sa pamamagitan ng isang committee report. We are therefore here to finalize the committee report along with the attached resolution setting forth the articles of impeachment. Our task is to approve these documents and transmit everything to the plenary. This is our mandate under the rules. Tayo ang Committee on Justice. Bukod tangi ang committee ito dahil sa buong listahan ng mga komite sa Kongreso, tayo lamang ang tanging binanggit at binigyan ng partikular na mandato ng ating konstitusyon. We were given that name for a reason. Today, we hope we have lived up to that name, Committee on Justice. Para sa hustisya, sana naibigay natin ang hustisya sa mga complainant. Hustisya sa Vice Presidente sa pamamagitan ng tamang proseso. At higit sa lahat, hustisya sa sambayanang Pilipino. Sana ay panindigan natin ang pangalan ng committee natin. But more than that, I want to take a moment to acknowledge the people behind this work. Hindi biro ang pinagdaanan nating lahat, lalo na ang kapal ng mga dokumentong binasa at sinuri natin. Sa mga resource persons, salamat sa pagharap ninyo dito sa komite. To our colleagues in this committee, thank you so much. Sa ating secretariat at sa mga staff na hindi nakikita sa kamera, pero sila ang naging pundasyon ng bawat hearing. Maraming salamat sa inyong lahat. And to the Filipino people, maraming salamat po sa inyong pagsubaybay. Ngayon, habang tinitimbang natin ang bigat ng mga susunod nating hakbang at ang mga posibleng pagsubok na haharapin natin, may isang katotohanang dapat nating alalahanin. Hindi tayo magsisimula sa wala. Ang bawat hakbang natin ay hindi na pabalik, kundi padiretso sa katotohanan. Malayo pa, pero malayo na. Mahaba pa po ang tatahakin nating landas patungong plenaryo at patungong Senado. Ngunit hindi na tayo nangangapa. Marami na tayong naungkat. Marami na tayong naisiwalat. At hindi natin hahayaang masayang ang lahat ng ito. Kailangang ituloy ang proseso because this is what justice demands. Because only then can we truly achieve accountability. Kapag may public official na nagkaroon ng seryosong paratang, huwag nating baliwalain, huwag nating palampasin. Kapag may kailangang ipaliwanag, huwag tayong titigil hanggat lumabas ang katotohanan. Let us pursue this to its logical conclusion. Otherwise, the cycle of impunity will only repeat. Because we owe it to the next generation of Filipinos to show them that no one, no matter how powerful, no matter the title, is above the law.
Huwag nating hayaang masanay ang ating bansa sa kultura ng pagkalimot. Because if we let up now, we fail the very Constitution we swore to protect. Let us therefore move forward with heavy hearts but clear minds. If the Vice President is guilty, let the truth convict her. If she is innocent, let the process clear her. But let it be done through the light of justice, not the shadows of silence. Ituloy na natin ang huling hakbang ng yugtong ito para sa katotohanan, para sa sambayanang Pilipino. Esteemed colleagues, beloved countrymen, malayo pa, pero kahit papaano, sa totoo lang, malayo na. Maraming salamat po. At this juncture, Stop. Ang galing ko, no? 'Di ba? Naintindihan niyo, nakinig ba kayo? Pag hindi niyo pa naintindihan 'yan, may nagsasalita na may sign language pa. Nanyo ayusin niyo Happy birthday muna kay Miss Bloom. Pakibati naman ng happy birthday watching from Sweden. Happy Monday everyone. Nagpakanton ka na? Magpakanton ka sa mga friends, sa mga relatives, sa mga maganda ka, huwag kang kuripot. At syempre, magpapasalamat din tayo. Dito na nga, para mas mabilis. Wait lang Maraming salamat ulit kay Lot Pormaran, Bong Pestejo, Shine, Marites, at kay Miss Blue. Maraming salamat sa inyo, sa inyong pa-remittance. Thank you po. At let's back to our ball game. Yan. Thank you po. Anong ano yun? Ang galing niyo po mag-sign language. Pwede ka na makipag-usap sa hindi na, kahit pa. Sipain ko pa yung mukha nun. Eto mga kaiksena, napakaliwanag ng sinabi. Birthday din nga pala ni Takeru Miyamoto, no? Happy birthday, Takeru. At enjoy your day and have a wonderful birthday. Yan. So mga kaiksena, hindi ho biro ang pinagdaanan ng committee ito para dumating sa punto na makita at malaman ng taong bayan kung ano ang mga katarantaduhan ni Sara Duterte. Kaya nga ang tanong natin mga kaiksene, kung para talaga kayo sa katotohanan, accountability, at syempre yung tag dito, ano nga yun? Accountability at yung transparency, ayan. Di ba kasi ako kumakain, pagising ko, nagkape lang ako ayun, tapos diretso na tayo ng live. So ngayon mga kaiksena, puntahan natin kung ilan ang bumoto. Hindi na tayo magpapatumpik-tumpik pa dun sa dun sa mga ek-ek na sinabi ng ibang mga kongresista. Rerekta na tayo mga kaiksena sa pagboto. Okay? Wait lang ulitin natin dito. Ayan. Magbobotohan kasi yan. We propose just a insert in the with the attached resolution setting forth the articles of impeachment against the Vice President as amended. The same has been seconded. Is there any objection? Madam Chair, just a bit of an amendment to the motion. What's the pleasure of the Honorable De Lima? Can we add with the attached articles of impeachment? We Because are following the wordings of the rules of impeachment. Hindi ko nga maintindihan yun Paano kung isa-sign language yung sinasabi nung bungol na yun? Masisira pa ako dun. Wag na lang. Hi, Gani pala, nakalimutan ko. Kamusta? Yes, Which the says, attached, setting forth the the articles of articles of impeachment. impeachment. So no need to specify with the attached. I don't think articles of it is impeachment. needed. Thank you. We're following verbatim what is
provided in the rules of impeachment. Mm. Is there any objection? Hearing none, then it means that this is unanimously approved. But again, for purposes of accuracy of the record, may I request the justice members present to raise their hand to show support in the approval of the committee report, the attached resolution setting forth the articles of impeachment as amended. Please raise your right hand. Yan na. Sabi naman nito ni Lani, mas maganda kung interpretative dance. Hindi nga ako kakasya dito. Alam mo ba kung gaano kasikip tong inuupahan ko? Inuupahan namin. Alam mo ba itong lamesan to? Doon sa tapat, dag dito, upuan. Hindi na nga nauupuan kasi nakahamba lang yung lamesa ko. Kaya yung TV dyan sa tabi ko, dito lang nanonood si Beng Beng. Hindi kami makaupo ng pamilya rito sa may sopa kasi nga wala nang space. O eto na mga kaiksena, ilan ang bumoto para mas makita ng taong bayan hindi lang sa suporta, kung hindi lang sa pirma, pati yung physical na pagboto. Eto, papakita ilan. Oh. Halak ka. Huy. Huy. Halak. Pakita nyo lahat. Ginahanap ko si Irise. Asa si Irise dyan? Ay, hindi naman yata kasama yun sa Justice Committee. No? Doon yun sa plenaryo pala hindi boboto. Oh. Oh, ano na? Di ba? Oh. Lahat bumoto, mga pre. Yan ang gusto ko sa inyo. Hindi kayo natatakot. Kung tumakbo man kayo sa susunod na halalan, hindi nyo iniisip kung kayo ba ay boboto o hindi. Basta mahalaga para sa taong bayan. Ganyan dapat. 'Di ba? Oh. Sumasambulat na yung ebidensya eh. Tapos matatakot pa kayo. Inumin yung mga kongresista at kung sino pa kayong mga alipaktaw na sasalungat. Nasaan ba yung tubo? Tubuhin ko pa kayo dyan eh. 'Di ba? Oh. You may put down your hands. Oh, baba niya na. Oh, mag-like kayo. Ay, pendong. Oh. Ilan? Ba? Oh, hindi pa nagla-like dyan, ha? Gigigil nyo ako. Wala dyan yung ungas na didisit na congressman. Nahanap ko nga, eh. Nasaan ba yung tubo? Yan na. Oh, yan na. Ilan yan? Oh. Let it be placed on the record that 55 out of 55 Uy, perfect, oh. Ang galing. justice members physically present manifested their support to the approval of the committee report, to the attached resolution setting forth the articles of impeachment as amended. The chair therefore declares the motion unanimously approved. Madam Chair. Huwag ka na magsalita. The honorable ko. Ayos na. Ayos na to. Baka sabihin mo, Direk, ba't ka natutuwa? Natutuwa naman talaga ako kasi kung dito nagka-problema, hindi na yan pupunta ng plenaryo. Dahil dito, nakalusot na. So, plenaryo na yan. So, isa pa. Pag doon, nagbotohan at nanalo ulit, ayos na, di ba? Pero hindi pa rin natatapos yun. At least, sabi nga, step by step, di ba? May process na ginagawa at sinusunod. Kaya walang kawala si Buday dito. Hindi ito yung nangyari noong nakarang taon na pagkatapos malaman yung mga ginawang atarantado ni Sara, may ebidensya, tapos minadaling na ipapirmahan at sa plenaryo at tinakbo ng Senado, kaya na technical. Eh ngayon, lahat ng proseso ginawa. Lahat ng dapat gawin, ginawa ng may pag-iingat. So, tingnan na lang natin tong
sagot ni Sara Duterte kung makakasagot. Kasi malamang nagwawala na naman yun. Malamang nalaman yun. Ako po, nasa plenaryo na. Anong ginagawa ng mga abogado ko? Ina nyo. Nasaan ba yung tubo? Diba? Nakakaloka, oh. Kaya dito lang yung kinuha natin kasi at least maliwanag yung sinabi ni Kong Luistro. Yung iba naman, ano lang, manifestation lang naman na paano yung boto nila, na ganito, ganito. Pero saludo sa lahat ng mga bumotong yan. Ano yung tawag? Who is that? Ay, wait lang. Sagutin ko. Wait lang, ah. Hello? Wait lang. Hello po. Naka-live. Hindi. Yan. Actually, ito, stop muna natin. May tumawag kasi sa akin. Tawag dito, taga ibang bansa. Walang sikreto. Umuwi kasi dito, nagpunta ng Pilipinas. Hindi kami nagkita, tumawag. Ayun, nag-explain lang. At nakakatuwa lang kasi natapat ng live no. Direct Freddy, ano to? Totoo binatong laptop si Buday ng isang abogado at si Powa. Yun, kung totoo. Sabi ni Ellen Mercado. Soon malalaman nyo kung sino yung tinamaan. But anyway, mga kaiksena, balikan natin to. Sana putol ako Oo, yan. Saan ba yun? Ito. Ay, dito. Yan. So, sa mga kaiksena natin dito, huwag tayong hihinto sa pagbabantay, pag-iingay. Nakamute yung YouTube nyo kaya wala audio. Nakamute naman yung mic ko eh. So, ayun na nga. Huwag tayong titigil na magbantay, mag-ingay, magsalita sa mga nakikita nating katarantaduhan ng ibang mga politiko at magkaisa tayo na ipakalat yung mga totoo lamang na nangyayari, yung mga ganyang katarantaduhan ng mga DDS. Huwag nyo nang pinagpapapansin yan, okay? So ako masaya na dito sinaramdaman kong malakas at kahit yung ibang mga kongresista malakas talaga. Nako. Eto mga kaiksena, yung sinasabi ng ibang mga didilis o sa balita o kumakalat na may bumawi daw. Eto, papakita ko sa inyo mga kaiksena. Isang interview ni Kong Ridon. Papakita ko sa inyo Yan. Meron daw kasing mga bumawi
ng ating mga kababayan ang aktibidad for today ng winding down na yung committee, ano po, tapos malapit nang matapos, ano po? Tama po yun. Ito na po yung final vote, no? Kasi ito na po yung vote para sa committee report, articles of impeachment, at yung po House resolution po, setting forth yung impeachment po ni Vice President Sara Duterte. Po, so ito na yung, anong tawag doon sa pagbobotohan ninyo, yung committee report na? Tama po. So last week po yung probable cause, no? So ngayong araw po yung approval po ng committee report at lahat ng mga accompanying documents like yung House resolution at yung articles of impeachment. Tapos pagdating ng May 11, ito na yung moment of truth. Ito na yung sa plenaryo. Yan po yung target natin sa plenaryo, no? By next week. Kasi after today, nasa plenaryo na ho yan hopefully by tomorrow. At mag-start na po yung mga debate. As Patungkol early po dito. as early as tomorrow, Congressman, nandun na sa plenaryo. Opo, kasi I don't think ngayong hapon ay madadala po sa plenaryo. By tomorrow, I think, nasa plenaryo na po and we will probably open deliberations already and debate. So On ang the matter. pinaka the best na mamulso, kumbaga partner, ang may kay na kumuha ng pulso ay isa si Congressman Terry Reid. Kasi meron tayo eh. Ito insider ito eh. Ano po? Kumusta ang pulso ninyo? Mukhang makukuha naman yung 106, Congressman. Tingin ko yung 106 hindi na ho mahirap makakuha yan kasi 53 votes na ho eh. Yung pong probable cause last week, no? So, yung next 53 na lang po yung kailangan po natin. Tingin ko po, the Vice President will be impeached in 2 weeks. So mga kaiksena, pagdating sa plenaryo, halimbawa, kailan ba? 11 yata nila gagawin. Kalahati na lang, 'di ba? Kahit sabihin mo pa 300 yung mga kongresista, tapos ang kailangan lang nila 50 plus, 'di ba? Mga 53, 55 ganyan. Kasi 106 lang daw eh. So kalahati lang, hindi mabigat 'yon mga kaiksena. Aakyat talaga ng Senado 'yan. Maniwala kayo sa akin. Ang liit na porsyento na lang ang kailangan eh, 106 eh. Oh. May 50 na sila diyan, 55 sila diyan. O kahit 51 na lang, 'di ba? Oh. Kaya talagang nakaw, yari ka talaga, inumin mo, Sara. Ay, hindi po si Kong, hindi na picture niya kasi yan eh. Sara, kung ina mo talaga, maglulumpasay ka sa galit. Bigti ka na. Nasaan ba yung tubo? Diba? Oh. Pero marami pa na nasabi may gumagapang din eh sa Yan. kabilang parte. Nabasa ko nga, Oo. meron nagsabi sa akin, may isang bubuit, sabi, nag-aatrasa na raw. Oo. Sabi, ay bawiin ko na lang yung pirma ko dyan. Ewan ko kung totoo, may ganun ba, Kong? Walang ganun. Intriga lang ho yun, sa totoo lang. Kasi may nakita ko mga listahan, mga 15 congressmen doon na nilalabas ng mga supporters po ni Vice President Sara Duterte. Pero ang una kong tanong, bakit may nakalagay doon? Bier Rodriguez. Sino si Bier Rodriguez? Wala naman congressman na Bier Rodriguez. Kung kita nyo mga kaiksena, yan yung pakalat ng mga DDS na kunyari may 15, may ganito, may ganyan, pero hindi naman pala totoo. Sino yung Bien Rodriguez? Oh. 'Di ba? Baka mamay lumabas na naman diyan si Mary Grace Piatos. 'Di ba? Ano lang to? Parang panggulo. Parang ginugulo. May tatlong mga DDS supporters eh. Oo. Na yun po ang sinasabi nila. Meron daw 15 congressmen na mag-withdraw na daw po ng support from the impeachment after the 53 votes probable cause, no? Pero again, in the list that they released, who is Bier Rodriguez? There is no animal, there is no congressman that exists that is named Bier Rodriguez. So, Wala. ano yan? Panggulo yan, hindi yan totoo. Wala. Ang kilala ko Pero meron Rodriguez bang si ka- Rufus, hindi naman Bier. yan, oo nga. Rufus Rodriguez. Meron pa isa, Rog. Oh. Gutierrez yun. Gutierrez. Gutierrez yun. Gutierrez yun. Gutierrez. Pero meron po ba silang karapatan na gawin nyo na nagbumoto na sila, nagsabi na ng kanilang layunin na suportahan yung impeachment. Yung sa komite. Oo, tapos, ay, nagbago ang isip ko, i-withdraw ko na lang. Pwede kaya yon? Pwede naman yun. Pero again, wala pang ganun. Walang ganun at this point.
Pero yung itong kampo naman ni VP Sara, wala na po siyang lugar o wala na siyang pagkakataon na apel na ba ang tawag mo doon, partner? Wala O na, tapos na nag-desisyon magsalita eh. pa, yung ganyan, oo. Sampaling ko pa yung hayop na si Inday Sara na yan eh. Ngayon pa siya hingi ng apela proseso. Ang dami-daming pagkakataon, hindi siya nagpaliwanag kung kailan tapos na, lintik na buhay yan. Nasaan ba yung tubo? Diba? Mamaya natin pag-uusapan yan, lintik na Meralco na yan, putik na yan, malapit lang sa amin yan, oh. Taga-Pasig lang pala yung hindot na babae na yan, eh. Meron po yung mga aliado po niya, syempre, kahit yung mga kapatid niya, pwede yung mag-deliberate, no? Sa plenaryo. Magtanong doon po sa sponsor at syempre, humingi ng pagdagdag na paglilinaw. Dito po sa committee report po na ipepresenta sa plenaryo sa linggo pong ito. Okay. Let's talk about the blocks, Congressman Terry. Ano po? Hop! Diyan lang muna natin puputulin. So mga kaiksena, malinaw ha, fake news yung pinapakalat ng mga didilis na may pagbawi. Pero yung content natin kagabi tungkol kay Erice, hindi fake news yun. Sa kanya mismo nang galing. So pagdating nga dyan sa plenaryo, sa Kamara, o sa Congress, pagdating ng botohan, yun ang gagawin daw niya. Hindi siya boboto. Utang ina niya. Nasaan ba yung tubo? Okay? Ready na ba kayo? Para dito sa, di ko alam kung DDS tong babae na to eh, aalamin natin. Sino nakapanood sa inyo mga kaiksena nung issue patungkol sa Meralco? Yung babae, galit na, Meralco, hindi kami nagbabahay-bahayan dito. Para siguro. Sino nakapanood doon? Yung trending na babae. Taas sa kamay. Babanatan natin ngayon tong hindot na to. Ha? Nabisto mga kaiksena. Yung kayabangan niya, nakita ang katangahan nung, ito kasi, content creator din pala. Nasaan ba yung tubo? Naggagawa-gawa din pala ng kaya naman pala pa-trending. Hindi totoo mga kaiksena. Para ikaw ay mag-trending, ang gawin mo, gumawa ka ng kasinungalingan. Gumawa ka ng chismis. Tingnan mo si Ngongong DDS, 'di ba? Lahat ng ginagawa niya puro fake news. Kaya nagte-trending na pag-uusapan. 'Di ba? Yan ang epekto ng mga kasinungalingan. Hindi ba't pansinin niyo lahat ng mga DDS, pinapaputok lahat nila puro fake news. 'Di ba? So, ipapakita ko sa inyo mga kaiksena, itong nandito na ako ngayon sa page niya. So pupuntahan natin. Hanggang ngayon mga kaiksena, hindi niya tinatanggal yung video. At proud na proud siya kasi nga ang dami ng views nung ginawa niya. Wait lang wait lang. Ayan, yari ka. Tingnan niyo yung dalawang electric fan namin. Yan. So, papakilala ko sa inyo mga kaiksena ang gumawa ng ka-fake news at galit na galit. Hindi naman niya inalam at nagagalit siya sa gobyerno ni Pangulong Bongbong Marcos dahil sa kuryente niya. Ina mo, hindi naman sa'yo palang kuryente yan. Nasaan ba yung tubo? Papalusot ka pa. Hindot. Tigil-tigilan mo kami sa kagaguhan mo rin no? Ito, pakita natin Yan. Yan, kilala nyo yan? Yan na natin dito. Yan. Para naman siya mag-trending. Yan, tayo magpapa-trending sa kanya. Gusto mo pala Gusto mo pala na mag-trending. Yan, taas natin dito. Yan. Yan. Tingnan nyo mga kaiksena Yan. Papanood muna natin. Yan ang hirap dito. Panoorin natin yung video mga kaiksena sa mga hindi nakakapanood pa. Ge ate, action! Tingnan niyo yung dalawang electric fan namin. Puro disipet, dalawang electric fan. Etong TV namin, 3 taon na tong sira. Kali eto lang ang malakas na kuryente sa amin. Maniniwala kayo? 3 taon ng sira yan? Kaya nyo yon? Kaya nyo sa itsura naman ng bahay nyo kahit papaano kaya nyo di ba? Maniniwala kayo 3 taon TV sira? O baka may TV pa kayong iba?
Huwag mo pinaglolo ko kasi for trending talaga ang gusto ng mga putang inang mga ganyang klaseng content eh. Oh, sige, tuloy natin. Itong electric fan na to. Ngayon, Pati ito, naobserbahan ko na to, hindi pa lumalabas yung fake news na ginawa niya. Yung mata niya, malikot. Kapag ikaw kasi gumagawa ng, ng katotohanan o nagsasabi ka ng katotohanan, tapos yung ikaw kumbaga nanggaling talaga sa puso mo, kahit sabihin mo naka-video, paano ba namang grupo ko to? Mamaya na kayo tignan nyo ilan ang anak ko. 5 ang anak ko. Wait lang. Pagmasdan yung mabuti mga ka-eksena yung mata niya. 'Di ba? Hindi siya confident sa sinasabi niya kasi alam niyang ini-script niya lang o ini-etchos niya lang yung kanyang drama. Ini-etchos niya lang mga ka-eksena. Ay, mali. Ano ba yan nangyari dyan? Yan. Yan. Ini-etchos niya lang. Wait lang. Saan ba to? Dito ka nga. Hindot. Yan. Sige. Tingnan niyo yung mata. Halatang gusto niya lang talagang kumuha ng views. Sakto. Yan yung trending tungkol sa Meralco. Kaya pumutok talaga mga ka-eksena. Babasahin ko sa inyo yung sinabi niya rito. Yan o. Yan. So, nag-upload siya ng video April 30 yata. Ito. Sorry not sorry. Makikita ko lang talaga makakita lang talaga ako ng 4-piece na nag-i-scatter at nagtotong 8 chechenelasin ko. Talaga ang mga mukha ninyo. 7K bill. Saan lupalop namin kukunin to? Hindi kami nagbabahay-bahayan. Ganyan. Tapos dito, sabi niya sa taas, wag nyo nakawin. Susumpa ko talaga lahat ng magnanakaw ng video ko. 10M na ang views, 10M na ang nagbasa sa akin, tas nanakawin nyo lang. Walang ya, pare-parehas lang kayo ng mga buwaya, nakikita ko lahat ng nagnanakaw. Sabi ko sa inyo, kukulamin ko kayo. Pwede naman kayo magpaalam sa akin, mga magnanakaw. Di galit na galit mga ka-eksena. Nanginayang siya, ninanakaw daw yung videos niya. Ina mo, mas inintindi mo pa yung mga kumuha ng videos mo kaysa gawin mo yung totoo. Kung totoo yung ginawa mo at sinabi mo, sa tingin mo, di ba? Kulang nga ni. Tara, ulitin natin. Game. Tingnan nyo yung mata. Tignan nyo yung 2 electric fan namin. Puro disipet, 2 electric fan. Etong TV namin, 3 taon na tong sira. Bali, eto lang ang malakas na kuryente sa amin. Itong electric fan na to. Ngayon, tignan nyo ilan ang anak ko. 5 ang anak ko. 5 ang anak ko. Ang binabayaran ko lang dating kuryente, 700. 700 lang yung binabayaran kong kuryente. Ay, ano ba yan? Tignan nyo yung 2 electric fan. Bakit pa Kung umabot ulit-ulit? man ng 2,000, ibig sabihin, 3 buwan to pag inabot ng 2,000. Ayan, eto, binayaran ko na. Binayaran ko na yung kuryente namin. Ngayon, mga putang ina yung mga nasa gobyerno kayo, ha? Hindi kami naglalaro ng bahay-bahayan dito para mag-bill kayo sa akin. Para mag-bill kayo sa amin ng 7,000. Saan namin kukunin tong 7,000 na to? Malay ko sa'yo. Di ba? Ngayon, ano meron dyan, Direk? Basta, pakinggan nyo lang muna. Ha? Paano ba? Gumagawa kayo ng mga programa ninyo, tapos kami ang hinahayaan nyo magbayad. Anong kala nyo sa amin nasasakupan nyo? Nagbabahay-bahayan? Hindi kami nagbabahay-bahayan dito. Bakit? Sinabi ba namin na nagbabahay-bahayan ka? Tignan nyo yung 2. Oo. Bigyan nyo kami ng bill na ganito. Nakikita ba yung bill, Shaira? Ayan ang bill, 7,000 yung bill. Ang samantalang 700 lang yung binabayaran ko buwan-buwan. Kakabayad ko lang nung 1 linggo. Kakabayad ko lang. Ayan. Kakabayad ko lang nung 1 linggo, ha? 2,000 yan. Nag-balance ako ng 600. Bali, 1 buwan lang. Hindi para paabutin nyo ng ganito kalaki. 7,000 yung bill namin. Ha?
Kaya mga kaya mga jutang inalas mga nasa gobyerno kayo, ha? Huwag kayong gumawa ng programa kung Alam nyo na kung anong ano to. Sino pinanonood? Sino pinanonood? Oh, edi impactang si Marlo ka. Okay ha? Alam nyo na ha? Oh. hindi nyo kayang suportahan. Hindi yung iaasa nyo sa amin. Ha? Makakita lang talaga ako ng porpoise na nag-i-scatter tsaka nagtotong-it. Sabi ko sa inyo, chichinilasin ko mga mukha nyo. At mga... Stop mo na. Nasaan ba yung tubo? So ngayon, mga ka-eksena, ano meron direct? Wait lang ha, wait lang. So ngayon, nag-trending si ate. Okay? Siyempre, lalo na yung mga DDS na mga bungol at uto-uto na napaniwala kagad sa kaetyosan ni Jutang Ginames. Trending. Hindi mawawala mga ka-eksena sa social media ang mapanuring mata. Kapag nakita nila o nahanapan kanila ng butas dyan sa ginawa mong kalokohan sa video mo, yari ka talaga. Parang ganito yan, mga ka-eksena. Asa na ba yun? Nawawala ba na naman? Sino yung... Yun. Ngayon, mga ka-eksena, sino yung mga nasa Pilipinas? Taas ang kamay. Taas ang kamay. Yung mga nasa Pilipinas dyan. Yan. Ito, pakita ko sa inyo. Ngayon, may nag-screenshot ng kanyang resibo o ng kanyang bill. Ito, pakita ko sa inyo. Yari ka ngayon. Ina mo ka. In-screenshot ngayon mga ka-eksena. Yan. Ayan mga ka-eksena. Hindi pwede yun. 'Di ba? Yung bill niya na 700 plus, ang dulo ng kanyang account number 31. Okay? Tapos yung sinasabi niya na 7,000 ang dulo 5,800. Nasaan ba yung tubo? Hindi niya naiintindihan yung pinagsasabi niya. Bakit direct? Kasi nga, ang intention lang nitong hayop na to, mag-content lang, makapagpa-trending para kumita ng pera. Alam mo, kung tutuusin, ate, dapat, tinignan mo muna yung mga props mo. Paano kami maniniwala sa'yo? Hindot ka. Tapos, nanakot ka pa, nagbanta ka pa sa mga 4-piece beneficiary. No? Ayan o. 3,1,700. Tapos, sabihin mo, 7,000 ang bill mo. Ang laki-laki. Hindi naman sa yung bill yan eh. Tang-inumin mo pala eh. Nasaan ba yung tubo? Bobo. Makakaloka ngayon, mga ka-eksena. Ngayon, dinahuli na siya. Nahuli na siya sa katarantaduhan niya. Hindi niya pa rin inaalis yung video niya. Bakit? Kasi views pa rin yun. O ngayon, pupuntahan natin mga ka-eksena, ulit siya. Yan. Balikan natin siya mga ka-eksena. Pupuntahan natin yung Facebook page niya at ating kikilalanin. So eto na yun, mga ka-eksena. Diretso tayo. Yan. Papakita ko sa inyo. Yan. So, ang sarap buhay, oh. Oh. 'Di ba? Yan yung naghihirap. Pagala-gala lang. Yan po yung hirap na hirap sa buhay. Tag dito, nagro-road trip pa. O, tag dito, gumagala, oh. Wow, sana all. Sarap buhay. May 5 anak, tapos sila mag-asawa. Pagala-gala lang. Yan, oh. Oh. Ayan, pakwenta natin. Vlogger eh, content creator din, oh. Ayan. Wait lang ha. Alisin natin. Oh, ito pa isa, oh. Oh, yan din yung suot niya na nagwawala siya, di ba? Oh, hindi pa yata naligo nun. Ayan, ang sarap buhay, di ba, sir? Oh, sige. Oh, happy ka ba sa buhay? Sabi ng Sabi ng kulang sa aruga. Yes. Po, super happy. Ano? Ang gulo mo! Ano pa? Sige po, forward natin ha.
Oh, wow, taray. Op, wag na yun. Dito lang tayo. Op. Oh, di ba? Ang tagal naman, Direk. Wait lang. Ipinapakita ko lang sa inyo. Yan. Saan na ba to? Yan. Sabi dito, yung hindi ka na tinatabla ng harmful word, mas pinili mo na lang na i-trigger sila, lalo kasi nag-i-enjoy ka na makita silang apektado. Boba! Triggered. Tuwan-tuwa ka nga kami sa katangahan mo eh. Oh, yan siya ha. Sige, ito na yan mga ka-eksena. Magpapaliwanag na yan. Oh. Ito to. Magpapaliwanag na yan. Yan. Oh, wait lang nga. Ayan. Ayan pa, dahil nga hindi ako Game. So, ito na ngayon yung palusot niya, mga ka-eksena. Dahil may nakahuli na sa kanya, sa katarantaduhan niya. Ito na, mainit pa. Pagtapos mag-live, ayan, binigyan ko kayo ng time para hindi kayo na magmukhang tanga sa kako-comment nyo. May part 2 na yan. Baka hindi nyo pa din gets. Sabi niya. Meron dito isa pang video sige, ito na muna. Ito, ipapaliwanag ko sa inyo, walang fake news dito ha. Ayan, tignan nyo yung pangalan ha. Tignan nyo yung pangalan, okay. Okay, ito serial. Tignan nyo, aminado ko, iba talaga to. Ibang bill talaga to, aminado ko dun. Pero walang fake news dito. Bayad to, binayaran ko to. Binayaran ko tong bill na to. Ang sinasabi, yung 7,000, gaga. Yung 700, kung yan ang bill mo, di bill mo yan. Asan yung 7,000? Kasi sinunog niya nga, mga ka-eksena. May nakita ako, parang binura yata yung video. Hanapin natin sa Reels. Baka nandun. Uy, nagbura? Wala nang video? Di meron yan, mga ka-eksena, na nagsusunog siya ng resibo eh. Wait lang, alisin nga natin. Imagine Nagsusunog siya ng resibo. Yung nabisto siya. Wait lang unahin natin yung nagsusunog ng resibo. Nagpapaliwanag siya dun eh. Wait lang Yan. Yun muna ang pakinggan natin. Nagsusunog ng resibo. Ito. May isa pa. Hindi yan. Grabe yung motor niya, Ang ganda nga ng motor niya. Daig niya pa nga ako. Yung motor ko, pang ano lang eh. Ito. Alam mo, basta dumating sa akin, binabayaran ko na. Anong malay ko dyan sa mga bill na yan? Hindi ko naman alam. Basta dumating sa akin, binabayaran ko na. Salamat po ang Pilibustera. So, ito na, mga ka-eksena, yung bill niya. Ulitin natin. Tignan nyo yung date. Anong malay ko dyan sa mga bill na yan? Hindi ko naman alam. Basta dumating sa akin, binabayaran ko na. Ganun ba kayo, mga ka-eksena? Pag may dumating sa inyong bill ng kuryente, basta na lang kayo magbabayad? Hindi nyo malang titignan, double check kung bill nyo ba talaga yun? Minsan nagkakamali yung mga nagdi-deliver ng bill. At saka ngayon, online na. Online na. Kagaya sa amin, online na kami nagbabayad para pumunta pa ng Meralco. So, palusot niya, hindi ko alam binayaran ko na lang basta yan. Tanga mo! Nasaan ba yung tubo? Diba? Kaya pala hindi masama sa 4-piece panay gala yung motor niya, ano ba yun? Ano yan tawag dito? Mahal yung motor niya nasa 200,000 yata yun. Oo, yung ganda ng motor nila tapos sabihin, mahirap, ang ina mo. Daig mo pa ako, aking click lang di ba? Abigail Cabral, maraming salamat po. Yamaha, baka naman. Ang alam ko nga, ito. May dumating sa akin, di ba? Ayan. Baka sabihin nyo, iba na namang serial number yan. Ayan. Tignan nyo yung date. Tignan nyo yung date. Bill deposit update yan. Bill deposit update. Hindi ko alam kung anong meaning nito, ha? Hindi ko alam kung ano. Paki-explain na lang kung mali ako. Tanga mo. Gawa-gawa ka ng video, hindi mo pa pala hindi mo pa pala tinitignan kung ano yung nasa resibo mo, nasa bill mo. Basta ka content ng content, tanga-tanga ka din 'Di ba? NMAX pala 'yun. Tuloy natin. Pero nung dumating sa akin na bill na dapat kong bayaran, ayan. 'Di ba? Ayan, tignan niyo yung date. 'Di ba? Paano nyo sinasabi na hindi to for the content, hindi to for the views, hindi ko nga alam na magbabayaran yung video ko Basta ako, naglabas lang naman ako ng sama ng loob, ng galit ko, ng... Paano naglabas ng sama ng loob kung hindi mo nga iyon bill?
inangkin mo yung bill na sa'yo. Tanga. Eh kung alam mo naman sa sarili mo, hindi mo na nga yung bill, tapos sabihin mo pa, hindi ka for the content. Kaya mo nga ginawa yun, na gamitin yung bill ng iba para for the content. Gaga. Kasi talaga mga didilis, ano? Basta mag-trending lang, sige lang. Kahit fake news, laban na yan. Tapos pag nahuli mo, hindi ako for the content. Anong tawag doon? Trip-trip lang? Nasaan ba yung tubo? Diba? Tamo, alam nyo, sinunog niya nga yung ano eh, yung resibo na 7,000. Sinunog niya eh, may video pa yun eh. So ano Asa na ba yun? Meron pa ako nakita eh. Inano ko siya kanina, in-stock ko eh. In-stock ko yan. Ayan oh. Sinunog niya yung resibong 7,000 para walang ebidensya. Nasaan ba yung tubo? Eh, hindi niya alam. Madidetect at matitrace naman ng Meralco yun dahil nakita yung account number. Oh, pakinggan natin. Oh, ito ah. Tingnan niyo yung ano niya ah, reasons niya rito ah. Hindi yan for the content. Pero itatag niya si Rapil Tulpo daw. Tsaka Meralco. Bakit mo sinunog yung bill? Mahina yung utak din ito. Sinunog niya. Aray ko. Sinunog. Maliwanag tayo. Sinunog niya. Ay, nako. Tapos, yung 7,000, kayo mga kaiksena, babayaran nyo yung 7,000, di nyo muna aalamin kung sa inyo talaga yung 7,000, basta ka na lang magbabayad. Sa panahon ngayon, di na uso yung ganon. Kung meron man, tanga. Malaking pera yung 7,000, ipapakawalan mo, nang hindi mo malang chinecheck kung bill mo yun. Gaga ka ba? Alam mo kasi na for the content, kaya ginamit mo yung faking bill o yung hindi sa yung bill. Sinunog para walang ebidensya. Eh may control o account number na nakalagay naman na picturean pa. Nag-video pa. Sinunog yung ebidensya na may video. Ginamit niya pa talaga yung ebidensya na sinusunog para maging ebidensya. Woo! Galing. Balik na tayo sa paliwanag niya. Lap trip to si ate rin eh. Galit na galit. So ano naman ang kinagagalit ng mga basher ko dyan? Ha? Na kesyo, pati mga porpis dinadamay ko ha? Hindi ko naman nilalahat ng porpis, hindi ko nilalahat ha? Karamihan lang naman talaga sa mga porpis eh sugarol. Ha? At saka, kahit ito, for the content din na naman yung sagot niya. Halatang halata mo siya na gusto niya talagang magkaroon ng content, maging trending, di ba? Ate, wala namang problema magiging content creator. Gusto mong kumita, maganda yan, okay yan. Pero gawin mo sana ng tama. Pero kung gagawin mong may tama ka sa utak, para manloko ka, iba na yun. Di ba? may ebidensya ako. Ako na mali. Sige, aminado ako na mali ah. Ako mali. Pero, meron din, may mali din dito yung Meralco. Kung alam nyo kung bakit. Kasi ito yung binayaran ko nung pinakauna. Which is, iba naman pala yung pangalan. Di ba? Bakit ganon? Iba yung serial number, pero same name. At saka ito, bakit sa akin ito dumarating? Bakit dumarating sa akin tong bill na to? Hindi naman sa akin. Duda na naman ako dito sa ginawa niya. Meron, tingnan nyo, meron pala siyang online. Merong online. Di ba? Merong online. Magpapalusot na naman, sablay na naman. Hindi ka ba nag-iisip, te? Hindi mo walang naisip na i-verify mo kung kalimbawang kung nangungupahan kayo or kung sa inyo yan. Di ba dapat kapag sa inyo yung bahay, sa pangalan mo yan. O sa pangalan na limbawa, kunyari, nung nanay mo, ng tatay mo, kung halimbawa buhay pa, o kung namatay, sa kanila na nakapangalan. Di ba?
Kaso ikaw mismo may sabi, hindi mo kilala yan. So kung nangungupahan ka, di ba? Sablay ka na naman. Kasi, halimbawa, account number ng may-ari ng bahay na inuupahan nyo. Tapos, yung isang pinakita mo, lalong madja-justify na hindi talaga sa'yo yan, ginagamit mo lang. Di ba? Naniniwala ka direct sa laki ng bahay niya, 700 lang ang bill niya. Hindi ko masabi kung yan na yung kabuong bahay niya. Pero ako tingin ko talaga hindi. Kasi, hello, NMAX ang motor niyan. Kahit sabihin mong hulugan, magkano hulugan ng NMAX na motor? Ako nga, click 125 eh. Oh, paano pa? 'Di ba? Magkano? Tapos sabihin niya mahirap siya. Wala silang gamit. Kasi ang alam ko, basta kaipilido kasi ng kontador namin, yung may-ari ng kontador. Kaya ako naman, hindi ko masyadong kilala. biglang naging kaapelyido niya. Ate, kahit anong gawin mo, hindi ka nalulusot kasi nasimulan mo na yan ang kasinungalingan, kaya lahat ng sasabihin mo ngayon, tuloy-tuloy na yan, puro kasinungalingan. Ano daw? Yung may-ari niya, kapilido daw nila. Ang galing ah. Kaipilido kasi ng kontador namin, yung may-ari ng kontador. Kaya ako naman, Kapilido ng kontador namin, yung may-ari ng kontador. Nasaan ba yung tubo? Wait lang. Isa pa, ate. Isa pa, ha? Oh. bakit dumarating sa akin tong bill na to? Hindi naman sa akin. Kasi ang alam ko, basta kaipilido kasi ng kontador namin, yung may-ari ng kontador. Kaya ako, Kapilido ng kontador namin, yung may-ari ng kontador. Sige. ako naman, hindi ko masyadong kilala yung kinabitan namin ng kuryente. Kaya expect ko sa kanya yon. Ha? Hindi ko kilala yung kinabitan namin ng kuryente. Ha? Ano daw? Eto yon. Tinakpan ko na lang yung mga pangalan nila kasi respeto na lang din. Pero mag-thank you kayo sa akin kasi yung iba sa mga bill nyo nabayaran ko. And then, Hindi talaga. Kung sino man yung may-ari ng bill na mataas na yon, ha? Nako po, madadamay pa kayo dyan. Kung sinasakyan yung katarantaduhan nitong babaeng to, nako, kawawa kayo dyan. Pagka nahalungkat na naman ng mga netizen niya kung sino yung pinagpapakita mo. eto yung bill ko, na talagang bill ko. Kaya pala nagugulat ako na bakit nagkakaroon ako ng mga, ano ba tawag doon? Disconnection. Bakit may dumarating sa akin disconnection? Sabi ko, nagbayad naman ako. Sabi ko, kakabayad ko na, may disconnection na naman ako. At saka, bakit ako nagugulat? Nagugulat talaga ako sa aking, sa bill. Dahil nga, 600 to 700 lang yung binabayaran ko. Tapos magkakaroon ako ng disconnection. Updated ako magbayad. Diba? Ayan ang mga evidence ko. Tinakpan ko lang talaga yung mga name nila dahil nga, ayokong, nakakahiya sa kanya. Respeto na lang din sa kanila, diba? Kaya huwag kayong masyadong, nagagagalit dyan. Dahil wala kayong ambag sa buhay ko, ha? Nasaan ba yung tubo? Halata mo talaga. I think kanya yung second bill. Sumablay eh. Oh, ito pa yung paliwanag niya. Pangalawa, ito pa isa pa, Stress ko, nilabas ko lang sa social media, hindi ko alam na magbabiral yung post ko na yon. Kaya sa mga gustong mag-ano sa akin dyan, edi go, bahala kayo sa buhay ninyo. Basta ako, ito kasi ito nga yung binayaran ko, ayan yung resibo, Diba, binayaran ko na yan. Ayan, ito yung... Huwag mo idul-dul na ganyan. Picturean mo tsaka mo i-upload. Para masuri yan. 'Di ba? Tingnan natin kung tatama na naman yan. 'Di ba? Ay, nako. bill update. Tignan niyo naman, bill update ko. Tapos dumating sa akin, hindi nagkakalayo ng yan, ha? Hindi nagkakalayo ng, yan? Ng date. Yung number. Diba? Kasi nga, kaya lumaki yung, Sabi nito, ano daw? Wow, bill update. Wow, edi ikaw na updated pero yung utak mo hindi updated. Nasaan ba yung tubo? Hindi, kaya nga nakakatawa nga to mga ka-eksena.
Sa laki ng binayaran niya, hindi siya nagtaka. 'Di ba? At sinasabi niya may disconnection ka pa. May dumadating sa'yo, tapos nagbayad ka ng malaki, may disconnection sa'yo. Doon pa lang. 'Di ba? Doon pa lang magtataka ka na. Iko-correct mo na yung maling nangyayari. Mahirap talaga magpalusot sa alam mong ginawa mong katarantaduhan. 'Di ba? Diyos ko naman, oo. Yung bill ko ng kuryente, kasi meron akong mga bill na binayaran na hindi naman pala sa akin. Dahil Di tanga. Bakit mo babayaran yung kuryente ng hindi sa'yo? Love trip talaga to si ate. General ko, kasuhan mo na. Dapat nga, kasuhan nyo yan eh. Paiba-iba ng kwento. hindi ko nga tinitingnan yung pangalan, dahil ang importante lang naman kasi dyan ang alam ko, serial number, di ba? Nasaan ba yung tubo? Di sumabit na naman siya sa unang video niya, di ba? Ito. Ito. Serial daw tinitignan niya. Bakit nagkaganon? Magkaiba. Kung serial pala tinitignan mo, di huli ka na naman. Di ba? Hindi mo talaga hindi talaga kontador mo 'yun. Ibang kontador 'yun. Hindi mo na lang aminin kung sa'yo talaga o hindi, 'di ba? Halatang nakahiram ka lang ng ng bill. Tsaka hindi ko naman alam na ibang pangalan na pala yung binabayaran ko. Di ba tanga? Ba't ka magbabayad ng ibang pangalan na hindi sa'yo unless kung nangungupahan ka, iba talaga pangalan yan. Tama, mali, di ba? Kapag ka ganyan ng nangungupahan, kasi ako sabihin ko sa'yo, may paupahan ako. So, yung nagbabayad nun ng kuryente, hindi sa kanila nakapangalan. Pero doon dumadating yung bill. Sila magbabayad nun. Bobo. Ba yan? Basta yung apelyido lang kasi yung makita ko, ang alam ko yun na yun ay kay ano to. Hindi ko naman natatandaan. Apelyido lang daw makita. Ate, sa Meralco ba, pag dumating sa yung bill mo na nakasobre, papalusot pa meron kang account, di ba? Pinakita mo, sa sobre na lang. Makikita mo ba kagad yung bill? Ay, yung pangalan mo sa bill. Di ba hindi? Ang number lang ang makikita mo ron. Hindi kagad makikita yung pangalan mo. Tapos doon sa may online naman, matik, nakalagay kitang-kita mo kagad. Ano daw? Kala ko impeachment topic mo. Tapos na, kanina pa. Tinatopic ko na lang to dahil gusto ko lang tumawa. Nakakaawa ang mga anak niya. Baka mabuli sa school, sasabihin na sinungaling ang nanay mo. Wala, hindi siya nag-iisip Makapag for the views lang tuloy natin. Taytay yan, direct. Sabi niya, kobrador ng waiting yan sa Taytay, direct. Sabi niya, hindi, nakita ko Pasig tuloy natin. Saan sa Taytay to? Puntahan ko kaya. Hindi naman ako makikilala niyan. Puntahan ko, mag-survey ako. Puntahan ko kaya, Kung taga-Taytay lang to, puntahan ko to, survey ako. Hanapin ko yan. Yung hindi niya malalaman na ako pala yun. Sige, try natin. Yung mga pangalan. Kaya yung mga ibang bill na dumarating sa akin, siguro yung iba nababayaran ko, yung iba siguro pagka Tsaka nakakagulat. Hindi tinatapos yung sinasabi. Halatang ini-invento lang. Magbibigay sa akin ng disconnection, di ba? Naghahalos kakabayad ko lang naman ng kuryente, may disconnection na agad ako. Ibig sabihin, meron talagang mali, di ba? Merong mali. Merong mali. Ikaw. Merong mali pero hindi ina-actionan. Sino tanga? Ewan ko, sino talaga mali? Hindi ko talaga alam kung kung ako ba may kasalanan, kung kasalanan ko, di sorry. Sorry sa Meralco, sorry sa mga gobyerno na mura ko, sorry sa mga 4Ps, sorry ha. Tinan mo, di ba? Salamat ka, ate. Baka mamaya may tumira sa yung taga 4Ps. Gano'n mo sila, no? Siya na yung mali, siya pa yung mataray. Sarap hambalusin ng utak mo mali. Hindi ko naman kayo nilalahat, pero kayo yung galit-tagalit, di ba? Ayan update nyo na lang ako kung mali yung ang explanation ko kasi hindi ko talaga alam tong mga bilbil na to. Hindi ko alam, basta dumating
bakit ka nagko-content ng ganyan kung di mo naman pala alam yan? Sa akin, dahil nga nakikikabit lang ako ng kontador, syempre, O, di umamin din. Nasaan ba yung tubo? Di umamin din. Nakikikabit lang pala ng kontador. Nasaan ba yung tubo? Ang yabang-yabang mo, animal ka. Ano kami? Hindi kami nagbabahay-bahayan dito. Hindi kami naganto at 5 anak ko, 2 electric fan, 1 TV, 3 taon sira. Sira ulo! Nasaan ba yung tubo? Tigil-tigilan mo nga ako. Lechin to. Palsut pa eh, no? babayaran ko na agad dahil nakakahiya naman, di ba? Oh. Ay, hindi ko alam to, explain nyo na lang sa akin. Kainis kayo. Last na lang. Yung huli niyang video, huli niya, pakita natin. Ay, TikTok oh. Ay! Baka ma-copyright pala ako, sorry. Nakita ko pang... wow, yayamanin. Uy, oh. Ganda naman ng motor. Sana all. Ang ganda, oh. Buti pa si ate, oh. Samantalang yung sa akin, nako, di pwedeng itabi. Parang laruan lang. Tana. Paliwanagan na. Ano ba naman yan, oh? Ang dami nagme-message, oh. Jumo-joyride si ate, no? Agi, ito na. Diyan na ba yun? Tagal, ah. Last na video niya. Aga. Ano ba yun? Ba, may reklamo pa. Morning na morning pa lang. Magtatrabaho ka na. Hanggang gabi yan, ah. Tapos, nanakawin na ng gobyerno. Di ba? Oh, ano naman to? Sahod ka ng malaki, tapos kakaltasan ka rin sa tax ng malaki. Aray mo. Di ba? Kami ng asawa ko, aminado kami, marami kaming anak. Pero hindi kami umaasa sa gobyerno. Di ba? Ayaw namin maging pabigat sa lipunan. Ayaw namin maging pabigat sa gobyerno, nakakaya naman sa kanila. Di ba? Kaya kami, hanggat maaari, nagsusumikap kami. Tinataguyod namin ng ang aming mga anak. Di ba? Walang kwenta. Dito tayo. Ito, ipapaliwanag ko sa inyo, walang fake news dito, ha? Ayan, tignan nyo yung pangalan, ha? Tignan nyo yung pangalan, okay? Okay, ito serial. Tignan nyo, aminado. Humirit pa. Kanina, 'di ba? Yan ang hindi siya for the views. Yung damit niya, yung suot niya, halatang tawag dito, halatang ginawa niya talaga yan para may mga upload siya sa typical na content creator, upload, next maya upload, 'di ba? Kawawa talaga yung anak niyan dito. Ko, iba talaga to. Ibang bill talaga to, aminado ko doon. Pero walang fake news dito. Bayad to, binayaran ko to. Binayaran ko tong bill na to. Dahil syempre, nasa akin eh. Tsaka kay Pilido eh. Ba't di ko babayaran, di ba? Oh. Okay, tapos na tayo dito. Yan, napaliwanag ko na. Hindi lang isa lang tong dumating na to. 3 yata, 4. Natapon ko na kasi. Biglang natapon. Nasaan ba yung tubo? Biglang natapon. Natapon niya na daw. Natapon ko na, nasigan na ng biyanan ko eh. Pero hindi lang ako isang beses nagbayad sa ganito. Nagbayad ng ganito. Ano sa akin to, mga siguro mga first 3 months to, nung unang saksak namin dito. Kasi nga, wala yung may-ari, kaya pinagamit niya muna sa amin yung kontador nila. Kaya hindi ko naman alam, basta kay Pilido, kaya binayaran ko. O, di ba? Sige, kasalanan ko na, ha? Okay, tapos na tayo dito. Ngayon, kaya ako nagkautang sa bill, dahil nga, meron akong mga bill na hindi binayaran, kaya ngayon, nagkaroon ako ng utang. Kasi nga, ibang bill nga yung nabayaran ko, eto na siya ngayon. Walang fake news dito, walang hindi gawagawang kwento to. Buti nga, naipost ko to dahil doon ko lang din nalaman na nagbayad pala ako ng hindi ko bill. Dito ko lang din nalaman nung pinost ko yon. Salamat sa inyo mga basher. Asa na yung 7,000? Yung 7,000 nasa na? Kasi kung halimbawa, dun yan sa ibang tao at dyan lang din sa inyo, di ba? Oh, asa na? Direct sinunog nga. O, ayan ha. Ayan ang naging kuryente ko. Tignan nyo. Dito siya pumasok. Etong ano to. Dahil nga dito ako nagbayad, kaya eto, nagkaroon ako ng utang. Oh, okay, tapos na to. Taliwanag ko yan ha. O, ayan, tignan nyo yung number ha. Oh, 1,800. Okay. Ngayon,
Ayan pa, dahil nga hindi nga ako nakakaano. Ngayon, dahil may dumating na naman, ayan, nagkautang na naman ako. Binayaran ko na. Tignan nyo yung serial, ha? Tignan nyo. Ayan, tignan nyo rin yung date, ha? Yung date. Tapos na tayo dito sa ano, ha? Tapos na tayo dito sa maling binayaran ko. Nandito na tayo sa mga binabayaran ko. Ayan. Ayan, ha? Walang fake news dito. Totoo itong sinasabi ko. Hindi ako ano dito. Hindi ako may... Magkano yun? Magkano? Sabi niya, nakikikabit lang siya. Ang gulo, di ba? dito. Okay. Ngayon, eto na tayo. Sige, tapos na to. Okay. Para ano, to make it... Paano tapos na? Ang gulo mo magpaliwanag. Hindi ka nga maintindihan kung saan kami maniniwala sa iyo. Toy short na tayo. Tapos na yan. Ayan, mga bayad na yan. Mga bayad na yan. O, ayan. Ayan, mga bayad na. Ngayon, mga bayad na. O, ayan. Ito. Bayad na. O, ayan, o. Bayad na. Bayad na tayo. Ngayon, pagdating ng... Asa na yun? Nalito na. Oh, disconnection. Dumating, disconnect. O bakit nakatiklop? Bakit nakatiklop? Di ba? Oh. Disconnection, ha? January to, January 5, disconnection, January 5 to, ha? January 5. Ayan oh, baka hindi niyo pa nakikita. So, check yan. Ayan oh, malinaw na malinaw yan, ha? January. Pinapakita niya lang yung date, pero yung pangalan o kung ano pa mang serial na kailangan, serial, napagayad tulo ang inospi, na account number, hindi niya pinapakita na naman, nalatang nanggagago na naman siya. January 5, 2026, sabay yan. Sabay na dumating yan. Ay, Salamat Christopher Garcia, thank you January ba yan? Oh, sabay, ano yan, dumating yan. Ito pala, sabay yan. Oh, nagulo tuloy ako. Ayan, sabay ha, sabay. Sabay dumating yan, sabay. Sabay yan, oh, ayan ha. Ito lang yung bill ko. Ito lang yung bill ko para alam nyo ha. 600. Pero nung dumating, oh, 1,000 na mahigit, di ba? Kasi kumakain. Ay, nako. Dapat i-discuss sa tao na si Digong ang nagpirma ng electricity lifeline. Kaya mo, gagawa natin ng ano yan. Pagka may time ako, itatopic natin yan. Author si Win Gatchalian noong 2021. Kasalanan ng Digong yang socialist pa more. Socialize pa more. Thank you sa kabas. Ay nako, nakakaloka. Sakit sa ulo, no? Pag tanga talaga eh. Nawawa naman. Ay nako. Alisin na natin yan. Atin naman kasi, ba't naman kasi pwede naman kumita ng pera nang hindi ganyan, 'di ba? Anong ginagawa mo? Sinisira mo lang yung ano mo sa buhay, 'di ba? Monetize ba account niya? If so, tibang-tiba. If not, baka habol niya mag-monetize. Actually, meron siyang 15K followers. Hindi ko lang alam kung monetize. Yung hindi monetize kasi, 'di ba dapat habang pinanonood natin may lalabas na ads 'yan, 'di ba? Oh. Marami. Ay nako, wala. Marami siya basher na ngayon. 'Yun ang marami sa kanya. Tawag ko. Wait. Ma'am, ano na lang to? Sa mamayang panggabi na lang 'yun. Anong oras na ba? Nakailang ano na ako. Yan. So mga ka-eksena, tawag dito. Yan. Ano oras na? Alas 6. Okay. Sakto na yan. So mamaya, pag makapag-live ulit tayo, meron tayong papakitang lap trip ulit mamaya. Halatang palengkera. Obvious ba? 'Di ba? May 15K followers tulad niya na walang kwenta. Okay. So mga ka-eksena, hanggang dito na lang muna tayo sapagkat tayo po ay may kailangan pang ayusin at intindihin. Kaya magkita-kita at magkasama-sama na lang po tayo sa susunod nating live stream. Maraming salamat sa mga kabugera, eksenadora, moderators natin. Kaya at sa mga OFW nating team replay at mga nasa Pilipinas. Sino ba naka-live na ngayon? Baka may naka-live ngayon na BBM vloggers. Pwedeng sila naman na supportahan nyo. Yan. So sa lahat mga ka-eksena, maraming salamat. Kailangan ko nang bumili ng ulam. Gutom na ako. Nasaan ba yung tubo? Hindi pa ako kumakain. Alas 6 na. Alas 2 ba naman ako nagising
So ingat po kayo mga ka-eksena. Ito po ang inyong likod na nag-iisang direktor ng buhay nyo, Direk Freddy Valera. God bless and see you again sa susunod. And ito na ang busy nyong busy by Nosferatu. Yan. Bisero siya, di ko nakikita astang busy lagi. Pero trabaho niya parang laging may delay. Kaban ng bayan, parang nakaw sa gabi. Swipe dito, swipe doon, walang resibo, okay. Habang bayan naghihintay ng aksyon. Siya may pa-interview, may pa-global na eksena. Suit na plantado, salitay is crypto. Pera output, wala, presko lang ang meron. Hindi pawis ang puhunan, kundi exposure. Mas kilala sa camera kaysa sa serbisyo. Busy sa biyahe, hindi sa opisina. Trabaho na pag-iwanan sa pila ng visa. Habang oras ng bayan, unti-unting nauubos. Naglilibot ibang bansa na naman ang focus. Deadline lumilipad, parang eroplano. Attendance niya, laging out of the country status. Mangiting malamig, kalkulado ang galaw. Parang chess, pero ang tinatamaan taong bayan. Empathy siya zero, pero fear mataas. Umiiyak ang masa, sagot niya soundbite lang. Kung konsensya'y timbang, kulang sa kilo. Kapangyarihan sa kamay ng taong walang hilo. Sa tama at mali, pareho lang ang tunog. Basta spotlight andyan, tuloy ang ikot. Hindi lahat ng nakikita ay may puso. Hindi lahat ng babae leader, minsan uso. Busy sa biyahe, hindi sa opisina. Mas madalas sa abroad kaysa sa problema. Sa krisis ng bayan, tahimik ang linya. Pero sa international mic siya ang bida. Biyahe, hindi sa opisina. Mas madalas sa abroad kaysa sa problema. Sa krisis ng bayan, tahimik ang linya. Pero sa international mic siya ang bida. Hindi to tungkol sa pangalan o mukha. Kwento to ng upo ang ginawang entablado. Kapangyarihang walang konsensya. Trabahong pinalitan ng eksena. Busy sa biyahe, tandaan ang leksyon. Ang posisyon, hindi passport sa ambisyon. Kung serbisyo'y tinamad at bayan ang lugi. Sa huli ang masa ang mag-judge na parang jury. Yeah, ang leader, hindi gala ng gala. Magtrabaho ka.